News 5, parang hina-highlight nila na, ginawa din naman yung mga Duterte ito eh. Di ba? So, ganon. Ang kay Pangulong Duterte, during that time, not after 3 years, di ba, nang maupo na siya. I think, kung di ako nagkakamali, right there and then, 2017 or 2018, basta ilang beses siyang ilang beses ang Pangulong Duterte. Yeah, I think 2016, kung naalala ninyo, ay dahil nga dun sa Polboronic at mga issue ng corruption sa PNP. Yeah, that was 2016. But right there and then, napag-upo niya. Hindi yung ngayon pa lang, like after 3 years, sasabihin niya, tignan natin, reformahin natin dahil, yung iba hindi nagpa-function, dapat ang serbisyo para sa taong bayan. If you compare, dahil pinipilit ng media na i-compare ang Pangulong Duterte, dito na nanawagan din naman ng Pangulong Duterte sa ganito. Hindi po lahat ng gabinete, di ba? Ang pinanawagan ni Pangulong Duterte, 2016, 2018, about, again, yung issue sa pagsmuggle ng sinisinghot na Polboronic. So, mayroong target agency, not the whole government. Kasi kung totoo ito, alam nyo, kung totoo ito, yung kanyang drama-rama na gusto niyang mag-resign itong mga tao, itong mga jutang genimis na ito. Pwede magkaroon ng collapse of government and failure dun sa mga of course mga social services. Pero actually failure naman whether mag-resign yung mga yan o hindi, failed naman yung social services. Meaning, hindi naman nakakarating sa taong bayan ng serbisyo dahil wala namang serbisyo. So sa case ni Pangulong Duterte, tinatarget niya ang particular institution like Bureau of Immigration doon sa bribery pastilla scam. Diba? Naalala niyo yon. Pinag-resign din ni Pangulong Duterte yung mga immigration officials doon So lahat ito, ginawa hindi sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng cabinet kailangan magkaroon kayo ng courtesy resignation kasi kailangan ko ng reforma, Malayo, mga kababayan, malayo ang Pangulong Duterte kay bangag. Unang-una, si Pangulong Duterte ay hindi sumisinghot. Okay? Sa panahon ni Pangulong Duterte, meron siyang specific target, meron siyang specific na departamento ng gobyerno dun sa specific issue. Dun nga, sa Polboronic, pinanawagan siya sa PNP, dun sa Bureau of Customs. Diba? Yun ang ginawa niya. Si Bangag nanawagan buong cabinet. Tapos kunwari, nag-forward naman ng mga resignation right away. Ang tanong, yun ba ay effective immediately? O depende? May nakasulat ba doon na, resign na ako today, ganyan. Ano ba nakasulat dyan? Wala. It's all palabas lamang. Para di na kayo nasanay sa kajotahan ng buwaka ng inang addictus pulmoronic na ito. Ginagago na kayo lahat. Di ba? Puro pang gagago ito. Malayong-malayo ito kay Pangulong Duterte. If you compare, News 5, yung mga jutak nyo, pakabungkal nyo nga yan, hindi nyo ginagamit yung jutak nyo. Hindi nyo ini-educate ang publiko kung anong pagkakaiba. Hindi lang, ginawa din ito ni Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, napaka-clear. Okay? Malinaw pa sa sikat ng araw o sa puting ikinula na may mga issue dito sa mga departamentong nabanggit. Yun na nga, PNP, Immigration, Bureau of Customs. Kay Bangag Jr., well, maybe, no wonder, kasi walang specific issue ng corruption kasi buong Polboronic government nga naman ay corrupt. Yan ang katotohanan, ay simbolo ng corruption. Si Pangulong Duterte, diretsahan, straightforward, straight to the point. Ganon, PNP, kayong mga hinarap dyan, Kay Bangag, courtesy, chuchu-chuchu, Ngayon, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, etchos lang yan. Kasi tatanggalin, yung iba dyan naman talaga, yung iba dyan tatanggalin kasi ipapasok itong meron talaga dyan na ayaw niya. Kaya lang, dahil walang bayag si Bangag. Wala siyang bayag. Hindi siya straightforward dahil hindi naman siya nagpapatakbo. Okay? Wala siyang ka-balls-balls.